Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, March 5, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Wala pa mang tag-init. Power reserve sa Luzon grid, numipis. Yellow alert, itinaas na. Mga labi ng dalawang Philippine Air Force pilots natagpuan na sa nag-crash na fighter jet sa Bukidnon. Duterte administration at may-ari ng overloaded trucks. Ano ang pananagutan sa gumuhong tulay sa Isabela? Presyo ng bigas at baboy bababa sa katapusan ng buwan ayon sa Malacanang. Pagsisimula ng panahon ng Kwaresma, ginunita ng mga Katoliko. At sa showbiz, top celebrity taxpayer Vice Ganda may hirit sa mga nasa pwesto sa gobyerno. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Itinaas sa yellow alert ang Luzon grid nitong Miyerkules alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi dahil yan sa pagnipis ng supply ng reserbang kuryente. Sa ilalim ng yellow alert, kakayanin pa naman ng supply ang demand ng konsumo ng kuryente. Pero posible pa rin magkaroon ng brownout sakaling masira o magtigil operasyon ng isa sa mga gumaganang power plant. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, nasa 11,829 megawatts ang inaasahang peak demand o konsumo. Malapit ito sa 12,488 megawatts na available o kapasidad ng grid. Una na ring sinabi ng NGCP na 8 planta ang hindi gumagana simula nitong Pebrero habang 4 na iba pa ang naka-forced outage simula 2024. Inaasahan namang tataas pa ang demand ng kuryente sa mga susunod na linggo sa pagpasok ng tag-init. Samantala, tiniyak ng Komisyon on Elections na hindi maantala ang botohan sa araw ng halalan sa Mayo 12 kahit pa makaranas ng brownout sa ilang lugar. Ayon sa COMELEC, tuloy-tuloy ang koordinasyon ng Department of Energy sa Komisyon ng Halalan upang tiyakin ng sapat na supply ng kuryente sa araw ng botohan. Partikular, nabibigyan ng prioridad ay ang mga voting precinct sa mga paaralan. Pero kung sakali mang magkaroon pa din ng power interruption, ayon sa COMELEC ay napaghandaan naman nila ito sa pamamagitan yan ng standby na mga baterya. Kung sakali man po magkaproblema, katulad nung kami nag-mock election sa Sulu, habang nagbobotohan po ay biglang namatay ang ilaw, wala pong problema dahil may baterya po ang ating automated counting machine, ang ating consolidation and canvassing system, pati po yung transmission, yung ating Starlink. Lahat po yan na may standby battery kami. Natagpuan ng Armed Forces of the Philippines ang wreckage ng nawawalang FA-50 fighter jet sa Mount Kalatungan, Bukidnon, kasama ang mga labi ng 2 pilotong lulan nito. Ayon kay AFP Eastern Mindanao Command Chief Lieutenant General Luis Rex Bergante, bandang alas 11 ng umaga ng Miyerkules nang madiskubre ang mga labi ng mga piloto malapit sa bumagsak na eroplano. Ika-5 sa pinakamataas na bundok sa bansa, ang Mount Kalatungan na may halos 3,000 metro ang taas. Ayon sa ulat, nagsumikap ang mga rescuer sa pagsubaybay ng signals mula sa emergency locator transmitter at beacons ng eroplano bago matunto ng wreckage. Sinasagawa naman ng malalimang investigasyon hinggil sa insidente. We know you would want to know the identity of the pilots, but we would want to hold the details regarding their identities as of now, because we want to make sure na nasabihan na po talaga yung kanilang mga pamilya. Kasi as of this morning, ang alam talaga nila is there's still hope of finding their loved ones alive. Matapos ang sunod-sunod na buwan ng pagsipa ng presyo ng mga bilihin sa bansa, bumagal ang inflation rate na naitala nitong buwan ng Pebrero ayon sa Philippine Statistics Authority. Pero ang tanong, naramdaman ba ito ng taong bayan? Ang paliwanag ng ilang eksperto, alamin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Regular na dinadayo ng maraming mamimili ang NEPA Q-Mart sa Quezon City
dahil sa dami ng pagpipilian na kailangan ng consumer. Isa nga sa binibili ng marami ay ang kamatis. Si Nanay Angelina na may-ari ng karinderya napansin na mas dumami ang kanyang inihahandang putahe na narerekaduhan ng kamatis. Mula kasi sa 200 pesos kada kilo nitong Enero, bumaba na lamang ito sa 60 pesos. Kung dati nagluluto ako, naggigisa ako ng isang kamatis lang, ngayon pwede na 5 kasi mura na siya. Ginisang upo, ampalaya, tsaka sarsyado, ganun. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority nitong Miyerkules, bumagal ang inflation o ang bilis ng pagsirit ng presyo ng mga pangunahing produkto at serbisyo nitong Pebrero. Ito'y matapos ang sunod-sunod na pagsipa ng inflation mula October 2024. 2.1% ang naitalang inflation rate nitong Pebrero. Mas babagal yan sa 2.9% noong Enero. Pasok ito sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa 2.2 hanggang 3% range. Nakaambag daw sa paggalaw ang mabagal na pagtaas ng presyo ng kamatis, mais, seafood gaya ng hipon, gayon din ang presyo ng bigas. Nakatulong din daw sa pagbagal ng inflation ang deklarasyon ng Rice Food Emergency ng Department of Agriculture, lalo't may nabibili ng mas murang bigas sa mga kadiwa store. Pero ang negosyanteng si Aling Marina, hindi raw ito ramdam. Subukan yung pumunta dito sa mga taong nagtitinda, sa nagninegosyo, kung anong kalagayan. Yun ang pinakamaganda. Hindi yung magpapa-aircon lang kayo. Kami, hirap na hirap kaming maghanap buhay alas 4 hanggang alas 7. Pero paliwanag naman ng ekonomistang si Michael Ricafort, tanging ang mga rehistradong kumpanya lamang daw kasi talaga ang direktang makakaramdam ng pagbaba ng inflation. Hindi naman sila employed sa formal economy. Kundi doon sila sa mga mga negosyo, MSMEs, di ba, mga negosyo. Hindi naman sila na doon nakikinabang sa mga pagtaas ng wages eh. Kumbaga, sa kanila sipag, benta, kita, no? Hindi naman sila yung mga hindi sahuran, yung mga informal economy. Sa ngayon, umaasa ang PSA na magtutuloy-tuloy ang mabagal na antas ng inflation dahil sa mainit na panahong kailangan ng sektor ng agrikultura para sa mga pananim. Siguro kung walang mangyayaring typhoon in the coming months and everything is constant, probably ang prices ng vegetables will go to their normal. Sisikapin naman ng National Economic Development Authority na mas mapabagal pa ito sa mga susunod na buwan. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Asahan ang pagbaba pa ng presyo ng bigas bago matapos ang buwan, ayon sa Malacanang. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, bumaba ang world market price ng bigas. Kaya inaasahang babagsak din ang bentahan dito tulad ng variety na DT8 fragrant rice mula 49 pesos kada kilo patungong 45. Bukod sa bigas, bababa rin ang presyo ng baboy pagsapit ng March 10. Sa ngayon po, ang sabi po ni Secretary Laurel ay bumaba po ang world price. Kung kakaroon po kasi ng pagtaas talaga ng bigas, ito po ay ang nagiging basehan po ang one of the factors dito ay yung world price. Sa iba pang balita, nasa kote ng pulisya ang 2 suspect sa isang checkpoint sa South Cotabato na may dalang shabu na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Paigtingin naman ng PNP Highway Patrol Group ang mga checkpoint kontra kriminalidad. Bukod pa yan sa umiiral ng mga COMELEC checkpoint ngayong papalapit na midterm elections. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Pinahinto ng PNP Highway Patrol Group sa checkpoint sa South Cotabato ang heavily tinted na sedan na ito Martes ng hapon. Pero ang simpleng inspeksyon nauwi sa malakihang pag-aresto. Paglapit ng mga pulis, nataranta ang 2 sakay sa pagtatago sa isang paper bag kung saan nalaglag ang plastic sachet na naglalaman pala ng illegal na droga. Sa inventory ay lumalabas po na hindi po ito bababa sa 300 grams of suspected shabu with an estimated standard drug price value worth 2 million or 2.04 million. Hindi na nakapalagpa ang mga suspect. Matapos ang inventory ng droga ay agad na dinala ang 2 suspect sa Municipal Police Station para ma-inquest at masampahan ng mga kaso.
Ayon sa PNP-HPG, paiigtingin pa ang mga checkpoint sa iba't ibang lugar kontra kriminalidad. Hinihingi po namin ang kanila pong malaking pangunawa at kooperasyon, lalo po sila po ay bumabagtas po dito po sa ating mga checkpoint, at talaga naman din po na makakaasa po yung ating pong mga kababayan na mas pahigpitin palalo ng Highway Patrol Group. Ito po mga ginagawa po natin mga checkpoint. Bukod pa ito sa regular na offline sita at COMELEC checkpoint sa mga local police station sa buong bansa, laban sa gustong magasik ng kriminalidad at kaguluhan lalo na sa nalalapit ng midterm elections. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Arestado ang isang lalaki sa ikinasang entrapment operation ng Southern Police District Special Operations Unit sa Barangay DF Homes, Parañaque City, Martes ng gabi. Matapos madiskubring, itinatago niya ang mga baril at bala para hindi mahuli sa election gun ban. Nasamsam sa kanya ang isang kalibre 45 baril, mga bala, ilang magazine at bag. Lumalabas din sa investigasyon na nasangkot na umano ang suspect sa robbery, hold-up at sa illegal na droga. Nakadetine na ang suspect at kakasuhan ng paglabag sa RA 1051 o illegal selling of firearms, maging sa paglabag ng COMELEC gun ban. Batay sa datos ng NCRPO, aabot na sa 11 ang naaresto sa paglabag sa election gun ban mula yan January 12 hanggang March 5, kabilang na ang isang dayuhan. Binuwag ng mga otoridad ang isang videoke bar sa Suwal, Pangasinan na umano'y pinagtatakpan lamang ang operasyon ng prostitusyon na nagaganap sa loob. Arestado ang may-ari ng bar, maging ang cashier at floor manager dahil sa pagsasagawa ng mga illegal na aktibidad. Lumalabas din sa investigasyon na walang business permit ang naturang establishmento. Sa kabila nito, nasagip naman ang 9 na babae, kabilang ang 4 na menor de edad. Sasampahan ng mga kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 at Special Protection of Children Against Exploitation and Discrimination Act ang mga nahuling suspect. Kapwa nakahandang sumunod ang Marcos Jr. Administration at Philippine Health Insurance Corporation sakaling ipag-utos ng Korte Suprema ang pagbabalik ng 60 billion pesos na pondo sa State Insurance Company. Matatandaang 2024, ipinag-utos ng Department of Finance ang paglipat ng 60 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth pabalik sa National Treasury. Pero hinarang ito ng temporary restraining order ng Supreme Court matapos hamunin ng ilang kritiko dahil labag umano ito sa batas. Sa oral arguments ng SC nitong Martes, sinabi ni SC Associate Justice Antonio Co. Jr. na dapat ay ibalik ang pera sa state insurer. Pero kasabay nito, iginigiit ni Co. na dapat ring i-overhaul o ayusin ng malaliman ang PhilHealth, lalo na ang liderato nito. Hindi kasi nagagamit ng ahensya ang pondong inidaan ng batas para sa mga benepisaryo dahil sa mga limitadong benefit packages. Probably it's time to overhaul PhilHealth and change the board for not complying what the law requires. Kung hindi kaya gastusin ng PhilHealth, ibigay sa PhilHealth at utusan ang PhilHealth, oy, taasan ninyo ang benefits nyo. Hoy, mag-hire kayo ng mga tao ninyo para magastos ito para sa health ng ating tao. So kung ano po ang desisyon ng ating kataas-taasang hukuman, ay kami po ay mag-aabay. So magiging plataforma po ay dapat po metrics-driven at saka po accountability. So moving forward po, ay tingin ko po, yun din po ang hihingin kong mga patakaran para po sa ating board members. Posibleng may pananagutan ang mga may-ari ng mga dump truck na may kargong malalaking bato dahil sa gumuhong tulay sa Isabela noong isang linggo, ayon sa Malacanang. Sa press conference, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang 3 truck na dumaan sa naturang tulay ay ilan sa mga tinitingnan ng Department of Public Works and Highways na posibleng panagutin. Nilinaw rin ng palasyo na 90% umano ng pagbuo sa naturang Kabagan Santa Maria Bridge ay nangyari sa ilalim ng Duterte administration.
Kasama rin sa iniimbestigahan ngayon ng Marcos Jr. Administration kung bakit may kakulangan sa kapasidad ng disenyo ang 1.2 billion peso project. Nitong Pebrero lang nang buksan para sa maliliit na sasakyan ang naturang tulay na may kapasidad na 44 tons. Agad din itong bumigay sa parehong buwan nang dumaan ang mga truck na sinasabing may mahigit 100 tonelada ang bigat. Maaari lamang po na mapanagot din yung may-ari nung or korporasyon na may-ari ng dump trucks. Hindi lamang po ang nakaraang administrasyon ang pwedeng pananagutin dito. Lahat po, hanggang sa ngayon, kung sino po ang maaaring naging may liability dito. Kung meron man, lahat po yan ay dapat managot. Good news naman mga ka-A to Z, mas abot kamay na ang college diploma para sa mga Pinoy working students. Nilagdaan na kasi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Sa ilalim nito, bubuo ang Commission on Higher Education kasama ang mga college at university institutions ng mga kurso at pamantayan para sa alternative college education programs. Partikular na maisasalin ng mga working students ang kanilang mga kaalaman at karanasan mula sa trabaho bilang academic credits patungo po sa isang bachelor's degree. Pasok ito sa mga Filipino college applicants sa 23 years old pataas. Lubos naman ang pasasalamat ni Senator Joel Villanueva na siyang may akda at principal sponsor ng batas sa pagpasa nito. Ayon kay Villanueva, malaking tulong ang naturang batas para mapaunlad pa ang karera ng mga working student. Nagpapasalamat po tayong muli kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagkilala sa kahalagahan ng ETIAP Act, gayon din po sa ating mga kapwa mambabatas. Titiyakin po ng ETIAP na ang mga kasanayan, kaalaman at karanasang natamo sa lugar ng trabaho ay kikilalanin at isasalin sa mga academic credits at sa huli po ay magbibigay daan sa pagkamit ng bachelor's degree. Ito po ay magbubukas ng mga bagong pinto para sa pag-angat sa karera at tutulong sa maraming Pilipinong maagang nasabak sa pagtatrabaho na magpatuloy sa pag-aaral nang hindi kailangan lumiban o huminto sa pagtatrabaho. From sobrang Latina to very President vibes, si Mimi Vice Ganda. Pinalakpakan ng publiko ang matatapang na pahayag ng komedyante at host na si Vice Ganda nang tanggapin ang pagkilalang top celebrity taxpayer sa bansa ng Bureau of Internal Revenue sa Quezon City nitong Martes. Sa kanyang mensahe, pinaalalahanan ni Vice ang publiko na hindi pribilehiyo kundi responsibilidad ng bawat Pilipino ang pagbabayad ng buwis. Pero banat niya, kung obligado ang bawat mamamayang Pilipino na magbayad ng tax, malaki man o maliit, karapatan din ng publiko na obligahin at tanungin ang mga nasa katungkulan na humahawak nito kung saan ito ginagamit. Ayon kay Vice, hindi madali kung paano kinita ng bawat isa ang perang pinambabayad ng buwis. Pinuna rin niya, kamakailan lang, ang bumagsak na tulay sa Isabela na anyay proyekto at bunga ng mga buwis na ibinayad ng taong bayan. Kaya pagkatapos natin magbayad ng buwis, tatanungin natin, nasa na po yung quality of life? Nasa na po yung projects? Diba? Nasa na po yung tulay? Bakit po bumagsak ang tulay sa Isabela? Karapatan natin yan. Tama po ba? Abangan sa aming pagbabalik ka Ash Wednesday, nahudyat ang pagsisimula ng Kwaresma, ginunita ng mga Katoliko. At sa ibayong balita, libo-libong residente ng Indonesia inilikas bunsod ng nararanasang malawakang pagbaha. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Mas pinaigting pa ng Sambayanang Katolika ang kanilang pananampalataya sa unang araw ng Kwaresma, ang Ash Wednesday. Mensahe naman ng pag-asa at pagbabagong buhay ang naging sentro ng misa sa Manila Cathedral. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Naging panata na ng mga Katoliko ang pagsisimba at pagpapalagay ng abos sa noo tuwing sasapit ang unang araw ng Lenten season o Kwaresma sa mga Katoliko. Simbolo kasi ito ng pagsisisi sa ating mga kasalanan at paalala na tayo'y ginawa ng Diyos mula sa alikabok at sa aburin babalik. Ito yung mag-umpisa kang magnilay-nilay para sa pagdating ng Kwaresma, magpatawad sa mga kasalanan at para makabawi sa mga kasalanan. Napuno ng mga mananampalataya ang Manila Cathedral na taimtim na gumunita sa unang araw ng Kwaresma. Bit-bit ang mensahe ng pag-asa at pagbabago. We also have dirt within us. Our sinfulness, our unforgiveness, our drive not to love, whatever appears to be dirty, has its hope to be clean. Dahil anuman ang madumi, anuman ang walang buhay, malilinis, mabibigyang buhay, at may pag-asa. Ang Ash Wednesday ang pagsisimula ng 40-day period bago ang Pasko ng Pagkabuhay o Easter Sunday na gugunitain naman ngayong taon sa April 20. Inaanyayahan din ng lahat na gawin ang fasting o pagkain ng hindi ganon karami at kagarbo at abstinence o hindi pagkain ng karne ng anumang hayop maliban sa isda ngayong Ash Wednesday, lahat ng Biyernes ng Kwaresma at Good Friday sa April 18. Samantala, kasabay ng paggunita ng Ash Wednesday, kinalampag ng Clergy for Good Governance ang Commission on Elections kaugnay ng halalan 2025 sa pamamagitan ng isang misa. Ayon kay Father Robert Reyes, gaya ng ginugunita ngayong Miyerkules, sagrado rin ang boto ng taong bayan. Sa COMELEC, hindi namin nakikita yung mga ginagawa nyo sa loob. Pag lumabas yung katotohanan, delikado sila lahat. Dumalo rin sa misa ng clergy ang kontrobersyal na vice mayoral candidate ng Reyna Mercedes Isabela. At ang kumpanya natin ay abo, hindi pandarayan ng boto. Bukas naman sa dialogo ang clergy kasama si COMELEC Chairman George Erwin Garcia patungkol sa paggana ng mga ACM. Sa katunayan nga, ilang beses na raw silang nagpadala ng sulat at imbitasyon sa komisyon pero... Alam mo, that's what we've been trying to do for the last 3 years na. Hindi nakikinig. Gayunpaman, ngayong nag-umpisa na ang Lenten season, paalala ng mga simbahan, gamitin ito para magnilay at mas mapalapit pa sa Diyos. Para sa balitang A to Z, Naomi Almojano. Wala namang nakikitang masama si Senator Cynthia Villar sa political dynasty sa bansa. Ayon sa senadora, basta't maayos na nagseserbisyo sa taong bayan ng politiko o government official na bahagi ng dynasty, hindi raw ito problema. Mababatid na kandidato ang kanyang anak sa pagkasenador na si House Deputy Speaker Camille Villar na bahagi ng senatorial lineup ng administrasyon. Kung papalarin, mananatiling 2 ang Villar sa Senado dahil may ilang taon pang natitira sa termino ang kanyang kapatid naman na si Senator Mark Villar kahit pag-graduate na sa mataas na kapulungan ang ina na si Cynthia na kakandidato naman sa pagka-kongresista. Habang naging senador din noon, matatandaan ang kanyang asawa at ngayon negosyante na si Manny Villar. There's nothing wrong with dynasty who will serve the people. Masama yung dynasty na niloloko mga tao, di ba? Hindi ba mas maganda if you have if your family likes to serve the people and you're serving the people well and you're honest and you're hardworking. Manatiling hydrated mga ka-A to Z dahil patuloy pa rin ang pagtatala ng Weather Bureau Pag-asa ng napakainit na panahon sa ilang lugar sa bansa. Ngayong Miyerkules, umabot na sa danger level o init na abot sa 42 hanggang 51 degrees Celsius ang naranasan ng mga residente sa San Jose Occidental, Mindoro, Legazpi City, Albay, Virac, Catanduanes at Pili sa Camarines Sur. Base yan sa 2-day forecast ng Weather Bureau. Ngayong Huwebes naman, March 6, karamihan ng mga lugar sa bansa ay isa sa ilalim sa extreme caution
hapon o yung 33 hanggang 41 degrees Celsius o parang may mataas kang lagnat. Ibig sabihin sa ganitong temperatura, maaari nang makaranas ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Kaya po iba yung pag-iingat mga ka-A to Z at huwag kalimutan ang panangga sa init. Nanindigan si Senate President Francis Cheese Escudero na sa July 30 pa sisimulan ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila ito ng 1 million signature campaign na inilunsad naman ng religious groups na nananawagang simulan na ang paglilitis. Si Ace Cruz, may balitang A to Z. Isang araw bago Ash Wednesday, nagdaos ng ritual ang religious groups kasabay ng paglulunsad ng 1 million signature campaign para umpisahan na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagsunog din sila ng dahon ng palaspas sa simbolo ng umunoy mga kasalanan ni Duterte. Pero nanindigan si Senate President Francis Escudero na hindi magpapadala ang Senado sa anumang pressure na simulan na ang paglilitis ngayong nakabreak ang sesyon ng mataas sa kapulungan. Giit niya, may prosesong dapat sundin kaugnay sa impeachment trial na hindi maaaring baluktutin. Pabor si Senador Cynthia Villar sa pahayag ng Senate President. Out of ano yung schedule yun eh. Last day of session dinala sa amin. Bigla nilang dinecide na gusto nila mag-impeach tapos kami ang sisisihin nila. Ba't hindi nila pinadala earlier? Nauna lang mapila si Senate Minority Leader Coco Pimentel kay Escudero na magpatawag ng All Senators Caucus o yung meeting para agad na mapagdesisyonan kung pabor ang mayorya na agad simulan ng trial. Pero busy ang ilang re-election ni Senator sa pangangampanya para sa midterm elections kaya't mahirap ani Villar na iobliga ang mga ito. Can the Senate President tell that to the Senator? So, baka sa House kaya kasi meron silang pakinabang. But the Senate, you don't buy the senators. They have their own mind. Sa timetable Escudero na inilabas noong isang linggo, sa pagbabalik sesyon pa lang sa June 2 gugulong ang pag-aproba sa impeachment rules, pag-convene ng impeachment court at pagpapadala ng summons. June 24 hanggang 25 ang pre-trial habang July 30 na gaganapin ang impeachment proper kasama ang mga senator judges sa ilalim ng 20th Congress. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Libo-libong residente ang inilikas sa Jakarta at karatig lungsod sa Indonesia, bunsod ng malawakang pagbaha na dala ng matinding buhos ng ulan. Ayon sa Disaster Agency ng Indonesia, umapaw na ang tubig sa ilang mga pangunahing ilog, kabilang na ang Siliwung River na nagpalubog sa humigit 200 kabahayan at nakaapekto sa mahigit 1,000 katao. Dahil dito, itinaas na ni Jakarta Governor Pramono Anung ang alert level sa nasasakupan para sa agarang pagbubukas ng water pumps na inaasahang makababawas sa malawakang pagbaha. Heads up, Carrots! Nakatakdang pumasok na rin sa military service ang K-pop superstar at 17-member na si Won Woo. Inanunsyo mismo yan ng record label ng K-pop star na Pledis Entertainment sa kanilang social media ngayong Miyerkules, March 3. Magsisimula si Won Woo sa kanyang mandatory military service sa darating na April 3. Serve well, Won Woo! Susunod, ilang celebrities nagpabonggahan sa Paris Fashion Week. Heart Evangelista spotted. At pop superstar Justin Bieber nagdiwang ng kanyang 31st birthday kasama ang pamilya at mga kaibigan. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Nagpabonggahan ng ilang celebrities sa Paris Fashion Week 2025. Spotted rin ang fashion icon actress na si Heart Evangelista sa naturang event. Samantala, sa Hollywood, Justin Bieber nagdiwang ng kanyang 31st birthday kasama ang pamilya at malalapit na kaibigan. Ang Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Bonjour, Tipari!
Elegante at talaga namang nagpabonggahan sa kanilang outfit and style ang mga dumalo sa Paris Fashion Week 2025. Present sa event ang mga bigating celebrities at kilalang personalidad all over the world, gaya ng American models and actress Gigi Hadid, Tyra Banks at Keira Knightley na stunning ang beauty sa dinaluhang gala night sa Louvre Museum in Paris. Spotted din sa prestigious show ang ilang K-pop stars na sina Blackpink member Jisoo na very chic sa kanyang black and white outfit at 17 member Kim Min-yoo with his charismatic aura. Ang mag-asawang Beckham on the go rin sa fashion trend. Hindi rin naman magpapakabog syempre ang Pinoy fashion icon and actress na si Heart Evangelista with her very own sophisticated style. Tatagal hanggang March 11 ang Paris Fashion Week para i-feature ang iba't ibang biggest brand na kilala sa buong mundo. Samantala, nagdiwang naman ang kanyang ika-31st birthday ang Canadian pop superstar na si Justin Bieber nitong Sabado, March 1. Sa Instagram, makikita ang snaps at video kung saan sinurprise ng asawang si Hailey si Justin habang may dala itong birthday cake. Happy naman si Justin sa kanyang simpleng selebrasyon kasama ang kanyang pamilya at ilang malalapit na kaibigan. Happy birthday, JB! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa author na si Eric Metaxas. Ang sabi niya, ang tunay na pananampalataya ay hindi ang pagtalon sa dilim, kundi ang pagtalon sa liwanag. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!